Dito na po yung entry natin, pero hindi na natin ikaklak yan mga katoto. Magandang umaga po sa ating lahat mga katoto. Tayo po ay kasalukuyang nag-aabang ngayon bilang training ng ating mga ibon. Nalalapit na po kasi yung ating pan race na 6 lap. Sa Sabado na po, pang-apat na nalaban na po yun. Pero clock naman po tayo. Kaya lang ibon po natin medyo na late ngayon. Hindi ko alam kung saan nagdaan, pero yung kay paring Awi napakabilis. Alas 9 pa lang nandito na. Tapon po ng ilang minuto bago dyan po nahuli. Pero ang tuloy ng ibon hanggang ngayon wala pa po kami pauwi. Anong oras na po? Ang ibon po natin mga katoto ay pinakawalan sa oras na alas 7:25 sa lugar po ng Gapan, Nueva Ecija mga katoto. Bagamat malinsangan ng panahon, pabor din po sa mga kalapati ito. Problema, medyo mabigat nga lang po kampayan dahil may mga moisture po ang kanilang mga pakpak. Parang may hakab, no? May tangan-tangan o may hatak-hatak na bigat. Ngayon pa man, pabor po sa kanila kasi hindi po ganun kainit. Hanggang ngayon po ay wala po tayong pauwi pa. Hindi ko alam kung meron na tayong pauwi ngayon. Hindi ko po alam kung meron na po tayong pauwi, pero may problema, nagpakawala rin tayo ng flyer natin. Magulo. Malaman natin yan mamaya kung may sticker, pero hindi na natin kaklak kasi late na po yung ibon. Sayang yung bayad natin sa Turbo Pro. Gamitin na lang po natin sa linggo. Dito na rin po si Dagul, bali pang-apat na po yan na lumapag. Hindi ko lang alam in-entry natin, napin natin, baka nakapasok na. Yun natin. Entry, yun o, sticker, nakapasok na. Dito na pala yung entry natin, pero hindi na natin ikaklak yan mga katoto. Talo na rin naman po kasi. Sayang effort, no? 8 sila. Mabilis yung iba ni paring Awi. Mahusay magkondisyon na ngayon ang ating kumpare. Sana all. Okay. No? Bali ano na yan. Yan yung unang lumapag, kaya lang di agad sumut. Ayan na. Nandito na sila. Yun. Grisel na lang po wala. Yung tatlo na to. Kasama po yan sa training natin mga katoto. Hindi pa nag-shoot. Sumabay sa ating flyer. Release. Andito na yung Grisel mga katoto. Lumapag na. Kompleto na sila. Ito yung pangalima. Ngal na yung yung Grisel nandyan. Grabe init mga katoto. Lumalabas yung mantika natin sa katawan. Malinsangan talaga. Wala man lang kahangin-hangin. Natulog ang hangin ngayon mga katoto. Iyon, umiihip na rin. Sa wakas gumagalaw na po yung dahon. Ngayon pa man mga katoto, tayo po ay nakumpleto. Pasado na alas 9. Mga alas 9:20 na po yata. Hindi ko pa nasisilip, no? Pero okay pa rin yun mga katoto. Hindi na rin masama. Totoo yan. Pero iniiwan po talaga yung ibon namin, yung aming kumpare. Hindi mo, may mga 10 minutes na iniiwan yung ibon namin. Lalo na yung ibon ko. Para nauuna, ngayon siya man nauuli. Ganun po talaga. Kapag tinutukan mo kasi yung pag-iibon mga katoto, lalo pag ganyan na middle distance na yan. Pag yan minotivate mo, tapos kinaragahan mo ng konti,
No, taas pa ranging ka ng 3 times a day. Yan po yung kalalabasan yan. Saktong pagkain, no? Tamang oras pagbibigay. Vitamin sa patuka, vitamin sa inumin. Yan po yung resulta ng pagsisikap po ng ating mga pansyer para maging maganda po yung kuwi ng kanilang mga warrior. Wala po talaga yan sa sa lahi. Kung minsan po hindi po pamantayan yung yung materialismo kung kanino man galing Pag meron kang magandang materialis tapos hindi ka naman marunong ibon, yun yung problema. Lalabas na tonto yung ibon. Pero kung marunong ka naman mag-ibon tapos hindi naman maganda yung materialis, sablay din. Kaya naman kung kayo po ay mag-i-start, no, bago po kayo magparami ng ibon, siguraduhin nyo po yung mga materialis ng nagagamitin ninyo, nung naalagaan ninyo, na ikakarera ninyo, magandang klase na, kasi sayang po yung panahon, sayang yung mga maintenance, yung mga patuka, tatapon lang Hindi ka ng ilang pantaon bago ka matuto at makatikim ng tinatawag na panalo. Hindi kung papasukin mo sa larangan na to, dapat maging matalino ka. Huwag na huwag po kayong bibili agad-agad ng mga ibon na magaling daw. Mahirap po kasi patunayan magaling daw Dapat po talaga ilalaro mo yan. Pero kailangan mong matuto rin para lumabas yung galing ng ibon. Yan po talaga yung yung batayan para maging successful ka rito sa larangan ng kalapate, no, mga katoto. Kaya mag-iingat din kayo, magtanong-tanong din po kayo kung may mga ibinibenta sa inyo. Mas mainam na kung kukunin ninyo finisher na, baling may presyo, basta finisher na. Yun po kasi kumbaga sa estudyante nakapagtapos na po ng pag-aaral yun. Alam niyo naman ang estudyante, no, bago makapagtapos ng pag-aaral yan, mula kinder, no, mula elementary, high school, tapos 4 na taong kurso sa kolehiyo. Isipin mo, baon pa lang yan at pamasahe, magkano na. Ganun po yung yung batayan po natin, mga katoto. Sana maintindihan ninyo, sana makuha ninyo ang nais kong sabihin, no. Hanggang dito na lang po muna nating tatapusin yung ating kalapa tips. Sana magkita po ulit tayo sa susunod na abangan po ng ating kalapate bilang 4th lap ng ating fun race sa linggo. Niimbitahan ko po kayo na makapanood. Gayon pa man, mga katoto, mabuhay po kayo. Peace.